So today's lesson is about Soul Winners Proclamation. This is actually a continuation of our equipping when it comes to how to evangelize. Okay? So tuloy natin. Ngayon po, ang objective natin sa training na ito, number one, we will be able to understand the biblical gospel. Ano ba yung gospel na pinipreach ni Paul o ng Bible, no? We will also explain the purpose of mankind. Bakit ba tayo kailangan iligtas? Basically, ano bang purpose natin talaga? We will recognize the greatest problem, and we will also clearly present our need for salvation. And eventually, you and I will be able to gain a confidence about sharing the gospel. So basically, ano ito? Parang theology on our position when it comes to salvation. Sabi sa 1 Corinthians 15, 1-4, sabi ni Paul, "Let me now remind you, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you before." So sinasabi ni Paul dito, yung kanyang pinipreach is good news. Sabi niya, you welcome it then and you still stand firm in it. It is the good news that saves you. So ang good news na ito, ano daw? Ito yung nagligtas sa kanila nung marinig nila. Sabi niya, if you continue to believe. No, hinighlight ko yung salitang believe dyan. The message I told you, unless of course you believe something that was never true in the first place. Sabi niya, I passed on to you what most important and what had also been passed on to me. Sabi niya, yung narinig ko sa Panginoon, yun ang pinapasa ko sa inyo. So ano daw yun? Ano yung good news? Christ died for our sins. Just as the scripture says, He was buried and He was raised from the dead on the third day, just as the scripture said. So, sinasabi ni Pablo na itong mabuting balita na kanyang pinipreach, hindi niya ito imbento lang. This is basically coming from the Lord Jesus Himself. Now, ang tanong, ano nga ba talaga ang gospel? So, kung ipapadefine sa atin, what is gospel o what is good news? Nakuha nyo? Evangelium, no, sa Greek. So, yung gospel, basically, good news, mabuting balita, magandang balita. Bakit ito good news? Because it is God's message of salvation. Magandang balita ito kasi ang pinakatema nito ay ang pagliligtas ng Panginoon para sa atin. So, ano yung gospel? Yung kabuuan, ano yung nilalaman dapat ng gospel? Sinabi na doon sa verse na binasa natin, basically, ito yung laman ng gospel. Christ died for our sins. Christ was buried and Christ rose again. So, basically, yun yung mga elemento o yung mga basic information that we should preach to the people. Na namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, para bayaran yung ating mga kasalanan. Inilibing siya, totoo siyang inilibing. But after 3 days, He rose again. Siya ay nabuhay na muli. So, napakahalagang mensahe yun sa So, ang gospel daw, according do sa binasa natin, dapat siya i-preach. Pero habang pinipreach, dapat tanggapin siya ng mga tao at paniwalaan. At doon lamang nagkakaroon ng totoong kaligtasan. So, ulitin ko dapat pinipreach ang gospel, pero dapat tinatanggap ito ng may pananampalataya. At pag ang isang tao sinampalatayanan ang mensahe ng mabuting balita, nagkakaroon ng kaligtasan. Now, paano ba tayo effectively, how are we going to share the gospel? Bakit kailangan natin itong matutunan? Okay? Bakit kailangan mo at ako na matutunan natin at maintindihan kung ano talagang kabuuan ng gospel? Of course, kailangan natin itong maintindihan mabuti para effectively may share natin ito ng naiintindihan ng mga tao. Anong dapat nilang maintindihan kung ano yung gospel? Bakit nila ito kailangan? Kasi hindi naman nila tatanggapin kung hindi nila kailangan eh. Pangatlo, bakit natin ito kailangan, no? Tapos pangatlo, paano ba i-explain ito ng maliwanag? At syempre, paano natin ililid yung mga tao sa Panginoon? Alright? So basically, yun. Now, unang-una, kailangan maintindihan natin yung purpose natin, no? Yung God's purpose for us. Ano ba ang purpose ng Diyos para sa tao? Bakit niya tayo ginawa? Alam niyo, isa ito sa mahirap actually sagutin na tanong. Unless otherwise, nireveal talaga ni God sa'yo from the Bible. Anong purpose ni God sa'yo at sa akin? To have a satisfied life with Him. Meaning to say, God wants you and me to have a relationship with Him because we can only have satisfaction in this life if we have relationship with God. Nakuha nyo? Ito yung mga tanong ng tao eh. Bakit ba ako narito? Ano bang purpose ko sa buhay? Bakit yung buhay ko parang empty? Nakuha nyo? Lahat ng mga tao, naghahanap sila ng
sagot sa kanilang tanong. At basically, yung kanilang tanong, ano yung purpose ng kanilang buhay? But you see, yung tanong na yon, si God lang talaga makakasagot. Only God can provide a real answer to that question. Balikan natin ang Genesis chapter 1 verse 26 to 27 para makita natin kung ano talagang disenyo ni God para sa tao. Sabi ni God sa verse 26, "Then God said, let us make human beings in our image." So meaning to say, ikaw at ako, ginawa tayo ng Diyos sa imahe ng Panginoon. Sabi niya, katulad niya. At ano daw ang purpose niya? Sabi niya, after gawin ng tao, sabi niya, they will reign over, meaning to say, people will have leadership capacity or responsibility over the creation of God. No, sabi niya, they will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, and all animals on earth, and the small animals that scurry along the ground. So, God created human beings in what? In His own image. Ginawa tayo sa wangis ng Panginoon, di tayo galing sa unggoy ha. In the image of God, He created them, male and female. So, from here, you will be able to see that we are created by God to have relationship with Him, or to actually proclaim His glory. Nakuha nyo? So, nung create ng Diyos ang tao, create siya sa kanyang wangi, sa image niya, para ano? Para makilala siya, para magkaroon ng ugnayan sa kanya, at maluwalhati ang Diyos sa buhay ng tao. So, that is our life's greatest purpose. Alright? Your life greatest purpose, my life's greatest purpose is to know God so that we will be able to glorify Him. Nakuha nyo, tayo mga tao, we are more than a body. Hindi lang tayo katawan na ganito. No? In Genesis 2:7, then the Lord God formed man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into man's nostrils, and the man became a living person. Tayo, hindi lang tayo laman na ganito. Meron tayong yung hindi nakikitang bahagi ng ating pagkatao. Yun yung kaluluwa natin at yung spirito. Nung tayo ay hinihahan ng Diyos, binigyan niya tayo ng kanyang spirito. We became a living being. So basically, we are physical body, but we have an eternal soul. And the soul is actually the one that needs to be saved. Yun yung eternal. Kasi itong katawan na ito, mamatay ito eh. And that soul actually is created to have a relationship with God. At nakadesign yun, yung kaluluwa natin, nakadesenyo na magkaroon ng kasiyahan galing sa Diyos lang. So meaning to say, kahit hanapin ng tao ang kasiyahan sa iba't ibang bagay, katulad halimbawa sa pera, kasikatan, tagumpay, pleasure, o kasiyahan ng buhay, o kahit relationship, itong mga bagay na ito, magaganda ito sa buhay. Pero those things will not satisfy our soul. Why? Because our soul is only designed to be satisfied by God Himself. Anong sabi ni Jesus? Anong purpose daw niya? Bakit siya naparito? Sabi niya, my purpose is to give them, sino? Tayo? A rich and satisfying life. So, gusto ni God na ikaw at ako ay magkaroon ng magandang buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya lang ang tanong ito, isa pang talata, Psalms 144 verse 15. Yes, joyful are those who live like this. Joyful indeed are those whose God is the Lord. Ang kagalakan daw ay natatagpuan ng mga taong ang Diyos ang kanilang ginagawang Panginoon. So meaning to say, only God can fill your emptiness and my emptiness inside as a person. At lahat ng tao ganyan. Yung emptiness na nararamdaman ng tao, tanging Diyos lang ang puno nito. Ang tanong ito, if God created us for relationship, pero bakit ganun? Bakit ang mga tao hindi siya kilala? Maraming tao ang hindi siya kilala. Ulitin ko, kung ang tao ay ginawa para magkaroon ng relasyon sa Panginoong Diyos, bakit ganun? Hindi kilala ng mga tao ang Panginoon. Bakit? Because of sin. Yung kasalanan kasi ang naging hadlang para magkaroon tayo ng maayos na ugnayan sa Diyos. So, makikita natin dito yung man's problem o ang problema natin. Ang problema natin kasalanan, and sin separates people from God. Isaiah 59:2, it's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. Dahil sa kasalanan mong nagawa at kasalanan kong nagawa, ang Diyos hindi tayo pakikinggan. Dahil sa ating kasalanan, tayo ay nahiwalay na, napalayo na sa Diyos. Yan ang reason. Bagamat gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng isang satisfying life that's fulfilled by His presence, ang problema, hindi yun nangyayari simply because sin is the problem. So may kasalanan ka at may kasalanan ako na namamayani sa atin.
atin. Ang tanong, ano ba yung kasalanan? Sabi sa 1 John chapter 3 verse 4, everyone who sins is breaking God's law. For all sin is contrary to the law of God. So ano daw yung kasalanan? Ang kasalanan daw ay pagsuway sa lahat ng utos ng Diyos. So pwede nating sabihin na pag tayo ay sumusubay sa kalooban ng Panginoon, sa nais niya, tayo ay nagkakasala. Naalala niyo po ba yung 10 utos? Yung 10 utos, binigay ng Diyos yan sa atin para sana mapanuto tayo, lumakad ng may katuwiran sa Kanya, at binigyan sa atin. Kaya lang, itong 10 utos na ito, imbis na maging gabay sana natin para sa paglakad sa Kanya, ngayon, pag binabasa na natin ang 10 utos, nagiging ano na ito? Nagiging hatol sa atin sapagkat sinasabi nito na hindi natin natupad. Ano ito? Worship God alone. Meaning to say, dapat number 1 si God. Eh, hindi siya nagiging number 1 sa atin. Maraming beses. Pangalawa, reject idolatry. Meaning to say, wala kang ibang sasambahin maliban sa Panginoon. Eh, minsan, yung mga relationship, pera, minsan, gumagawa pa ng mga ribulto o larawan, hinalikan natin, pinagmarcha, tinirikan ng kandila. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. So, you have to honor God's name. Lalo na kapag may mga pinangako ka, iba, ginagamit pang pangalan ng Panginoon. Pang-apat, we have to keep the Sabbath holy. Meaning to say, 6 na araw ka magtatrabaho, yung pang 7 araw para sa Kanya. Eh, minsan ginagamit nating panglaba. Di ba? Pang-outing at kung saan-saan. Pang-5, honor your parents. Kapag hindi natin sinunod ang ating mga magulang o kaya hinamak-hamak natin, hindi natin respeto, hindi na natin in-honor. Sabi, do not murder or do not kill. Siguro wala pa kayong napatay. Pero sabi ni Jesus, kapag meron ka daw puot na nararamdaman sa isang tao tapos sinabihan mo siya ng mga masasamang salita, parang pinatay mo na doon siya. Ano pa? Number 7, huwag kang mangangalunya. Ang sabi ni Jesus, kapag nakakita daw tayo ng isang tao tapos nag-isip tayo ng malaswa, nangalunya na tayo. Huwag kang magnanakaw, meaning to say, huwag kang kukuha ng hindi sa'yo. Eh, nung bata pa ako, kinukupit ko yung alkansya ng kuya ko. Yung malunggay ng kapitbahay namin, kinuha ko, hindi ako nagpaalam. At may mga ganyan din kayo, di ba? Ano pa? Number 9, huwag kang magsisinungaling. Sino sa inyo rito hindi pa nakapagsinungaling? Lahat tayo, di ba? At yung number 10, huwag kang maiinggit. Ito, I'll be very honest sa inyo. May mga time na pag nakikita ko yung mga kasabayan ko, meron silang bahay, kotse, di may iwasan, no? Nararamdaman ko rin talaga yung pagkainggit. Meaning to say, yung 10 utos ng Diyos na ibinigay sa inyo at sa kaakin, wala tayong natupad doon. 100% hindi natin nagawa. Kaya hindi tayo pwedeng maligtas sa paggawa ng mabuti. Alam niyo kung bakit? Kasi lagi ang gawa natin hindi kabutihan. Lagi ang gawa natin ay kontra doon sa utos ng Panginoon. Minsan makakagawa tayo ng mabuti pero hindi consistent. Isipin yung mabuti. Kung sa isang araw, 3 beses ka lang magkasala. Tapos nabuhay ka halimbawa ng 80 years. 80 years. So, 3 times 365 times 80. Ang daming kasalanan nun. At sapat yun upang tayo ay, sabihan na nagkasala. Dapat tayong parusahan. Alam nyo, ang standard ni God pagdating sa pagsunod sa kanyang kautusan, dapat perfect. Perfect holiness. Ang sabi ni Jesus, Matthew 5:48, but you are to be perfect even as your Father in heaven is perfect. Meaning to say, kung gusto mo na maging katanggap-tanggap ka sa Diyos, kailangan wala kang mali. Kahit konti. Hindi pwede na, konti lang naman ang mali ko, pwede na akong tanggapin ng Diyos. Hindi pwede. Parang ano yan eh. Kayo ba, papayag ba kayo na binigyan kayo ng tubig? Halimbawa, mineral water, 1 litro. Tapos pinatakan lang ng konting tubig galing sa pusali. Iinumin pa ba ninyo? Of course, hindi na. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos, dahil sobrang banal niya, kahit konting kasalanan lang, hindi na tayo karapat-dapat na pumasok sa kanyang kaharian. Kasi ang ine-expect niya, perfect holiness. Ito pang sabi, lahat tayo nagkasala. May pinag-aralan ka man o mangmang, mayaman ka man o mahirap, babae ka man o lalaki, kahit saan ka pa nakatira, ano pa man ang edad mo, sabi, for everyone has sinned and fall short of God's glorious standard. Meaning to say, kung ang passing rate ni God ay 100%, kahit naka 99% ka pa, hindi ka pa rin pasado. Siguro sasabihin natin, ay iba kasi 75 lang, ako 99. Kahit pa 99 ka, pareho ka lang ng 75%, hindi ka pasado. Kasi ang pamantayan ni God, 100%. Nakuha nyo? At may bayad ang kasalanan. Dahil nagkasala ka at ako, ano sabi ng Bible? For the wages at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. Meaning to say, dahil nagkasala ka at ako, kahit katiting pa yun ay sapat na para tayo ay mabulid sa kamatayan. Dalawang klaseng kamatayan. Number 1, physical death.
Ito ang problema. Pag namatay ang isang tao physically, tapos wala siyang tagapagligtas, he is going to face second death. Ang tawag doon, eternal death. O isipin mong mabuti, dahil nagkasala ka, nagkasala ako, wala tayong takas. Kapag wala tayong tagapagligtas, tayo ay didiretso sa kaparusahan. Ang kasalanan, basically, pinaghihiwalay niyan tayo sa Diyos. Pinaparamdam niya na tayo ay empty. We are broken. We don't have fellowship with God. We are lost, no? And we are going to face death. And I tell you, hell is a real place prepared for those who die in sin. Anong sabi sa Sa Exodus 34 verse 7? Sabi ni God, but I do not excuse the guilty. So kung guilty ka at guilty ako, wala tayong excuse. Paparusahan talaga tayo. Kasi hindi siya magiging makatarungang Diyos kapag pinagbigyan niya ang kasalanan. Ang sabi sa Sabi sa Exodus 34 verse 7, sabi, tell them and bring forth your case. Yes, let them take counsel together. Sabi rito, who has declared this from ancient time? Who has told it from the time? Have I not the Lord, and there is no other God besides me? Sabi niya, a just God and a Savior. There is none beside me. Ano daw si God? He is a just God. Makatuwiran siya. Ibig sabihin, kung makatuwiran siya, ang kasalanan dapat niyang parusahan. Dahil nga nagkasala ka at nagkasala ako, wala tayong ligtas, kundi ang kaparusahan. Maliban na lang kung may magbayad ng ating mga kasalanan. Tingnan nyo kung saan hahantong ang isang makasalanan na walang tagapagligtas. Revelations 21 verse 8, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Pagpalagay na natin, hindi ka sexually immoral, hindi ka sorcerer, hindi ka murderer, pero liar ka. Sinungaling ka lang. Tayo ay qualified na din sa impyerno. At yun ang problema. Sipin yung mabuti Ang plano sana sa atin ng Diyos, napakaganda ang purpose niya. Magkaroon tayo ng satisfaction sa presence niya. Magkaroon tayo ng relationship. Gustong bigyan tayo ng Diyos ng mabuting buhay, isang buhay na ganap at kasiyasaya, sabi ni Jesus. Kaya lang, ang problema ikaw at ako, nagkasala tayo, nalabag natin ang utos ng Diyos, and so therefore, hindi tayo karapat-dapat sa kanyang kabanalan. Kundi, ang sabi ng Bible, yung kasalanan mo at kasalanan ko, at walang hindi nagkasala, lahat tayong mga tao. Dahil sa ating kasalanan, tayo ay mabubulid sa dagat-dagatang apoy. Nakita niyo po bang problema? Mahal tayo ng Diyos. Gusto niya tayong makasama niya. Kaya lang, may malaking problema tayo. Yung kasalanan mo at kasalanan ko. Hindi tayo tatanggapin ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. So, ang ibig sabihin niyan mga kapatid, ikaw at ako, nangangailangan tayo ng tagapagligtas. You and I need a Savior. Nakuha nyo? Kasi hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Paano mo mababayaran ang kasalanan mo o kasalanan ng kapwa mo? Bankrupt ka nga. Diba? Bakit tayo bankrupt? Kasi nga, nagkasala tayo. At yung kasalanan natin, pagbabayaran natin. So in summary, patapos na tayo. To have a satisfied life with Him, that is actually the ultimate purpose of God. Ang ultimate purpose sana ng Diyos para sa atin, magkaroon tayo ng satisfaction sa Kanya, ma-enjoy natin siya, mag-glorify natin siya sa pamamagitan ng ating mga buhay. Meaning to say, magkaroon tayo ng ugnayan at relasyon sa Kanya. So God created us to know Him. But the problem was, sin separated us. And because of that, we are guilty. All of us are guilty of sin. And sin, your sin and my sin, deserves judgment. And here's the thing, you and I need a Savior. Alright? Next week, pag-uusapan natin kung sino yung Savior natin. So, in-establish lang natin ngayong araw na ito na ang plano sana sa atin ng Diyos ay napakaganda. Magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya lang hindi nangyayari yung buhay na ganap at kasiyasiya sa buhay mo at sa buhay ko o sa buhay ng mga tao kasi nga may kasalanan sa atin. At yung kasalanan natin, ibubulid tayo sa impyerno. Maliban na lamang ng isang tao magkaroon ng totoong tagapagligtas, hindi siya makakatakas sa kaparusahan ng kasalanan. Next week, pag-uusapan natin sino ba yung tagapagligtas at bakit napakahalaga siya sa atin. Bakit katangi-tangi na siya lang, si Jesus lang ang tagapagligtas? Bakit hindi si Buddha? Bakit hindi si Confucius? Bakit hindi si Allah o si Muhammad? No. Next week, pag-uusapan natin bakit si Jesus lang, siya lang talaga ang tagapagligtas. And I tell you, after this
study, magagrasp nyo, wala na talagang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Okay? Ngayon gusto kong iwanan ito sa inyo, itong discussion question, and I would like to ask Brother Hiner to facilitate. Ngayon po, gagawin natin ganito. Tatanungin kayo o pipili kayo ng tanong tapos sasagutin nyo. This is just like a practice para pag tinanong ka, na-articulate mo. Halimbawa, what is gospel? Ano ba yung gospel sa pagkakaunawa mo dun sa discussion natin? Bakit tayo ginawa ng Diyos? Bakit ang mga tao yan? Yung ganon. So, we will discuss it